dahil magsa-start na yung ano, sabi ko nga no, make sure na yung mga social media accounts ninyo ay okay. Kasi magsa-start na yung impeachment ni Inday. Pinaghahandaan ng I Care, We Care ang impeachment ni Inday. So you expect that there is going to be a massive, massive social media war once mag-start ang impeachment trial ni VP Inday Sara. So that's not the time to be silent. That's not the time to be na parang hindi, silent supporter lang muna ako, ganyan. Because we are talking about hundreds and hundreds of I Care, We Care na participants na tinrain nila since February 2025. So ano po yun? Mag-aano sila? Magma-mass report, ganyan, para mawala tayo? I do not know exactly kung ano yung magiging mga parang feeling ko kasama yan kasi very pink tactic yan yung mga mass reporting. Pero tingin ko above anything else, kasi yung training nila is really about the yung justifying kung bakit dapat ma-convict si Inday Sara. Yun nga po yung parang nakita mo na yung Marcos's call for itong nga mass cabinet resignation is parang reaction to political embarrassment, not really parang proactive leadership strategy. Not because they want to solve a problem, because they just want to, it is just it is just a PR stunt. It's just a PR stunt na para kunwari seryoso siya na meron siyang gustong gawin. Ayun. Yun nga, parang mas nami-mirror yung midterm, lalo na yung midterm loss, i-factor mo yun, parang na-mirror niya yung weak leadership, not just poor campaigning. It's really the leadership, yung weak talaga. Tama sa BRD. Pero yun lang po, Miss Joey. Salamat po. I have to go na rin po. Salamat. Thank you for the time. Okay. Thank you very much, Bisaya Me. Sas, merong question. Ano raw tingin mo din sa mga developments ngayon sa ICC? Ano man development? Yun yung, di ba, well, first, yung si Prosecutor Khan, nag-leave siya dahil siya ay being investigated sa sexual misconduct. At pala, nakakaloka pala, yung rape pala na ina-allege doon, nangyari before siyang mag-speech doon sa kanyang Israel kinembot, yung paghabol niya sa Israel for crime against humanity. Na nag-speech siya na mali si Israel, ganyan yung kay Netanyahu. Nagsalita di ba yung ICC about it through Prosecutor Khan na nag-commit ng crime against humanity to si Netanyahu. Yung rape nangyari few hours before yung speech niya na yun. Ayun. So yun yung first, yung skandalo na nasasangkutan ni Prosecutor. And then second, yung mga imposition ng Amerika ng sanction nila laban sa mga ICC employees and officers na merong mga US assets. Well, abangan na rin natin mga susunod na kabanata. Matagal pa yan, Diyos ko Lord. Pero nagre-resign na yata yung mga American, or at least yung mga empleyado nila sa ICC na merong mga US assets. Nagsisipag-alisan nagre-resign na daw Ayun, so... Well, kasalanan nila yan. May US assets pala kayo Diba? Ayun. Sabi ni Patricia Castañeda, PRRD's case will just languish at the ICC if they keep postponing the proceedings. Well, yeah. Ayun. Hello, Yong. Hello, Joey. Yes po. Hello. Hello. Ang masabi ko lang kasi tungkol dun sa magandang umaga pala muna. Ang sabi ko lang kasi kung bakit kanya na nagtatanggalan sila sa mga secretaries kasi yung tungkol sa sa mga na-file ng kaso sa ombudsman ni Senator Amy. Parang isa rin sa strategy. Isa rin sa strategy para siguro palitan yung nakaupo sa ombudsman. Hindi, mapapalitan talaga yun kasi parang hanggang August na lang si Ombudsman Ayun. Saka hindi naman kasama hindi kasama si Ombudsman Martires sa pinag-resign kasi hindi naman siya executive. Ayun. Okay. Siguro meron talaga silang gustong tanggalin na
na secretaries, hindi nga lang talaga nila matanggal. Baka nagkaroon ng kahiyaan, ganun. O kaya magkaroon ng laglagan. Na katulad na mangyari na ginawa ni Congressman Toby. Paano? Yun lang may magkaroon ng ilaglag sila ng mga secretaries na may mga alam tungkol sa mga gawain nila na hindi maganda. Siguro, Yun lang pero yun lang naiisip ko kasi hindi naman yan basta-basta sila magtatanggal kasi nga may mga kapit naman yan sila. Well, yun nga, parang ang mangyayari, magde-decide kasi si BBM kung kanino yung tatanggapin niya tsaka i-reject niya na resignation. So, meron chismis kanina si Tio, ang sabi, yung kay Rex Gatchalian daw, i-reject yung kanyang pag-tender ng resignation. So, si Gatchalian, di siya mapapalitan, DSWD pa rin siya. Ayun. Yun, naisip ko rin yung kay Gatchalian kasi nga, ang daming kumalat na ayuda eh. Kaya maganda talaga naging trabaho niya. Nagawa niya yung assignment niya. Para din sa BBM. Para doon kay BBM sa kay Romualdez, nagawa niya yung trabaho niya. True. Oo. Ayun. Totoo naman 'yan. Sabi ni ni C14, speaking of cabinet, why PCSO chairperson Mel Robles? Hindi chairperson si Mel Robles, siya, general manager siya. General manager siya. Yung PCSO, meron siyang board. Yung board, meron chair. So, kapag kunwari, kasi yung sinabi ni Auntie Claire, ang utos daw ni BBM is, ang courtesy resignation ay i-render ng mga secretary at saka head of agency. So, si Mel Robles, hindi siya mako-consider na head of agency kasi general manager siya. Ang head of agency ng PCSO would be the chairman of the board. Ganon. Hindi naman siya part ng board eh. General manager lang si Mel Robles. So, ibig sabihin, si Mel Robles, ang involvement niya sa PCSO is yung operations itself. Ayun. Yun. So, talaga, hindi talaga siya, spared talaga siya dito. Ayun lang. Anything else, Yong? Meron ka pa gustong i-share? Yung kay BBM lang, kasi parang siya dapat yata unang mag-resign. Oo. Kasi, di ba naging agriculture secretary siya? Oo. Tapos failed din pala siya. Dapat siya na yung unang mag-resign. Oo. Ayun nga eh. Kaso, I'm pretty sure hindi naman magre-resign yung inutil na yun. Ayun lang. Anyway, Yung, bigyan na natin yung floor kay RJYC Vlog. Oo. Okay. Sige, thank you very much. Thank you, Yung. Maraming salamat. Hello, RJYC Vlog. Hi, Miss Joey and Miss Sas. Hello po. Can you guys hear me? Hello po. Ayan, okay po. So, ang komento ko about dyan sa mass courtesy resignation ay yung pagre-resign na yan is meron silang nilulutong kalokohan na naman. Kagaya nung nangyari kay PRRD na bigla na lang nilang nilipad sa sa ICC. Hindi kaya pang tabo na naman yan sa mas malaking kalokohan na ginagawa nila o gagawin nila? Oo. Tingin ko yung isang panggulat nila yung sinet na nila yung date kung kailan magko-convene ng impeachment court, which is January 3. Yeah, kasi meron po akong nakita na interview kay Senator Bato de la Rosa. I don't know if you guys already watched that. Yung meron palang mga ICC dyan sa Pasay na nagpapapirma daw po ng affidavit para idiin po si PRRD tsaka si Sen Bato about yan sa kaso na yan sa ICC. So, inaharas daw at sinasabihan na pumirma yung mga retired PNP na idiin si PRRD at kapag hindi sila pumirma, madadawit sila doon sa kaso na yun. Sorry. June 3. Yung i-convene yung impeachment court ng June 3. Sorry. Ayan. Okay. Ayun, narinig ko nga rin yan. Oo, napanood ko po yun siya. Sabing ganon, hinaharas daw po yung mga retired police na idiin daw po si PRRD at kailangan nilang pumirma doon sa affidavit na yun na magdidiin kay Senator Bato at saka kay PRRD. So iniisip ko, baka mamaya, yung resignation ek na yan, meron para silang ginagawa na naman. Kasi kung ngayon na nandyan na sa Pasay yung ICC member, whoever that shit, mayroon na naman silang ginagawang something. Tapos biglang may lalabas na form na
parang itutuloy na nila yung impeachment kay VP Sara. Kumbaga, nag-message na si Kilay doon kay ano, 'di ba? Hindi po kaya yun, meron silang balak talaga? Well, ako ano 'no, parang siguro medyo bawas-bawasan rin natin yung pag-iisip na ginagawa nila 'to para pagtakpan nila 'to, yung mga gano'n-gano'n. Kasi marami talaga silang balak gawin. Marami silang balak gawin and I'm pretty sure hindi naman laging ano 'no, yung kumbaga yung pagtakpan yung isang bagay ng isang bagay, I don't think you can always intentionally ano 'no, parang make it work na itong bagay na 'to pagtatakpan yung isa. Pero ang isang hindi mawawala is that plano naman talaga nila, gagawin talaga nila 'yan. Whether 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 ma-cover 'yan ng ibang issues o hindi, gagawin talaga nila 'yan, yang pag-gather ng mga ebidensya para sa ICC, yung among other things, gano'n. So, napansin ko lang rin kasi parang ang nagiging kwentuhan kasi sa public when we discuss yung mga trabaho at yung mga ginagawa nitong gobyerno na 'to is, "Naku, kaya nila ginagawa 'yan kasi gusto nilang pagtakpan 'to. Ay, kaya nila yung gano'n." Actually, hindi naman nila mapagpatatakpan 'yan, eh, not unless hindi natin pag-uusapan yung mga bagay na sinasabi niyo na gustong pagtakpan. So, ako suggestion ko lang is ano 'no, hindi naman kasi dapat one track mind tayo, eh, na kapagka merong issue dapat yung isang issue lang na yun dun tayo nakatutok. In fact, wag nating i-empower na, "Ay hindi kaya nila ginagawa yun kasi gusto nilang pagtakpan 'to," ganyan-ganyan. Making it appear na tayo isang issue lang at a time yung puwede nating i-consume. Dapat kung gusto nating i-condition yung isip ng mga Pilipino, i-condition natin siya in such a way na, "Hoy mga Pilipino, kaya nating mag-process ng iba't ibang issue at the same time." Wag tayong masyadong, "Ay hindi ginagawa nila 'to para pagtakpan yung isa. Ay ginagawa nila 'to para gano'n, gano'n." Ayun. I think mas maganda i-promote is that, "Oh, hindi namin nakakalimutan yung issue diyan sa ano, sa ICC. Ano 'tong ginagawa ninyo na nag-aano kayo, tatapos kayo ng, mga ebidensya, to the detriment of the retired police officers para meron kayong mai-submit sa ICC." And at the same time, ito ngang tirada ni BBM do'n sa courtesy resignation, of course it would have different goals, different set of goals. Siguro yung pagtatakip dito sa yung gagamitin 'tong mass resignation na 'to in order to cover up for other issue, incidental lang yun, eh. Only if we allow it to. Only if we allow it to. Ayun. Yeah, So and also kasi ano, yung ano yan Miss Joy 'di ba ano, yung ginagawa ng mga Duterte ngayon na gusto nila ng manual counting, baka isa din yan para makalimutan yung ano, gustong mangyari ng mga supporters at saka ng mga tao na hindi talaga satisfied sa naging resulta ng halalan, well yung 'di ba? issue hindi naman kailangan ng bagong issue para makalimutan yung lumang issue, eh. It's really on the people. It's really the responsibility of the people to hold on to it, gano'n. Yeah, Kaya nga dapat ang mindset natin, okay, ang mindset multitasking. natin, ine-expect kasi nila nakakalimutan natin 'yan, basta ma-distract lang tayo sa ibang issue. So ngayon, sino yung actor dito? Ang actor dito yung public. Kaya nga dapat turuan natin yung public na, "Hoy, huwag tayong makalimot. Huwag tayong makalimot sa election issues, huwag tayong makalimot dun sa disenfranchisement na ginagawa ng COMELEC na hindi binilang yung mga overvote, yung mga ganyan." Ayun. Yeah, oo. Tama ka naman Miss Joy. At saka isa pa, meron akong isang tanong. Kasi kagaya nito 'di ba, yung mga sangkot sa ano, sa pag-kidnap kay PRRD, 'di ba pinapasagot na sila ng Supreme Court ng 10 days? 'Di ba 10 days mahigit na yun? Sumagot na ba sila? Sino? Saan yan? Sa Yung sila ano, sila Remulla tsaka yung mga kasabwat niya, 'di ba hindi ombudsman 'yon, ombudsman. Yung kinaso ombudsman ni pala, oo. Senator Amy, yung kinaso ni Oo. Senator, naghingi raw sila ng extension. Okay, okay. Kaya pala, kasi parang hindi nababalita, eh, mukhang nakalimutan uli. Pero actually mga Filipinos ngayon, they're becoming more smarter at ano, mas nakikita na nila yung nangyayari ngayon. Kaya minsan may konting doubt 'pag may ginagawa sila, may doubt na yung tao. So that means kahit papaano yung mga tao, hindi na sila one-sided lang na nakatutok sa isa. Kumbaga nagiging mas maingat na yung mga Filipinos ngayon na, "Oh, itong mga 'to may balak na naman 'tong mga 'to." So kumbaga nagiging shield yun. Correct. Ano na tayo, mas 'Di ba? vigilant na tayo, which is good, Oo, good Which po is yun, good. good yun, yeah. Oo. Nakikita ko na ano, mas marami na talagang mas nagigising. Sabi nga ni Miss Sas noon, iba ang dilat sa mulat. So mas marami na talagang mulat ngayon. Nasa Malacanang na lang yung mga laging dilat. Oo. At saka yun nga yung parang ano na 'no, yung kumbaga parang, ano 'tong surface na 'to, ano 'tong mga
ano tong sinasabi ninyo? Hindi ba to surface level lang? Ano ba yung katotohanan dito? Ano ba talaga yung mas malalim na dahilan nito? Mas marami na ngayon na ganun mag-process ng information eh, which is good, 'di ba? Yeah. Oo, Dapat okay nga ganyan po din yun eh. yung normal, oo. At saka mas dumadami na yung mga Pilipino na ganun. Kasi dati mga Pilipino, they don't involve. They're just like, whatever. Ganyan din naman eh, gagawin din nila yan, blah, 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 ganun. Pero ngayon, mas marami na yung mga Filipinos na nagiging involved talaga. Makikita mo rin sa social media na talagang nagiging involved na sila sa ginagawa ng gobyerno ngayon. Hindi kagaya noon na they don't give a shit. Oo. So, which is good. Sabi ni Henrik Sen Vlogs, politically vigilant na ba ang mga Filipino nowadays? I think hindi yung Filipinos in general. Pero yung mga Duterte supporters, I would say, may malaking part na mga tao na politically aligned kay PRRD na talagang vigilant na talaga. Na mas vigilant kumpara dun sa ibang mga support block. Ganon. Kasi nga, tayo yung uy, tangina, ano lang yan. Joke lang yan, may agenda yan, hindi yung mga ganon. Mas mas parang mas kumbaga mas pinoproseso nag-iisip yung na, mga oo. nangyayari. Oo. Mas critical na Ayun. mag-isip. Yung Hindi, nabudol kasi tayo. Ganun talaga pag nabudol ka, Juan. PTSD lang pala. On guard ka. Oo. Nagkakaroon Hindi na lang ng to budol, trust this is issues. massive. Hindi lang to budol, this is massive budulation. Oo. Yeah, that's right. Massive talaga. True. Trauma is real. Correct. Ayun. Anyway, ayan. Meron ka pa gusto idagdag, RJYC? Yun lang po. Actually, meron lang akong isang gustong dito about dun sa issue kanina about money, like, giving money to Miss Joy. Isa ako ito, ko lang to sa lahat ng mga nakikinig sa'yo kasi lagi ako nakikinig sa'yo eh. Hindi ako umaakyat, nag-observe lang ako. Pero this time umakyat ako kasi gusto ko talagang sabihin to. Isa ako sa nag-message kay Miss Joy about I wanted to donate something or yung ganyan, pero hindi niya ako pinansin. So gusto ko lang sabihin sa mga nanonood ngayon at sa mga minions ni Maui na hindi lahat ng tao na gustong mag-donate ng gustong ipantulong, pinapansin talaga ni Miss Joy. Inaano niya lang talaga yan, tinitingnan niya lang talaga kung sino yung I think nakinig na siya kay Miss Sas na wag i-entertain yung mga gustong financial help sa whoever. So I actually messaged you pero hindi mo ako pinansin pero okay lang. Now ngayon naintindihan ko na hindi lahat pala pwedeng mag-donate tapos ibigay sa'yo. Kasi I was trying to ask kung pwedeng mag-donate noong nag-uumpisa pa lang yung kampanya. Gusto ko sana mag-donate ng mga parang balot or something, gumawa ng mga tarpaulins, ganon. So nung hindi mo ako pinansin sabi ko, okay. So ngayon naintindihan ko na I guess nakinig ka na kay Miss Sas na wag mong pansinin lahat na mga gustong mag-donate. So, yung sa campaign po talaga, wala po talaga akong pinansin dun kahit isa. Ang dami po nag-message sa akin yan na parang, Miss Joey, gusto kong mag-donate para po dun sa para po sa kampanya, yung mga ganun-ganun. Kasi in the first place, wala naman akong, hindi naman ako part ng PDP, wala naman akong kandidato, wala naman akong ganun-ganun. So, yung lahat ng mga nag-message sa akin at maraming kayo dyan na nagsasabi na gusto nilang mag-donate para dun sa campaign, wala po talaga akong pinansin dun kahit isa. Oo, yeah. So gusto lang natin patunayan dito na hindi lahat pinapatulan mo kasi parang sinasabi nila na nag-steal ka ng something. Kasi ang mga OFWs like us here, I'm actually in Vancouver right now. So nagbibigay din ako sa mga vloggers ng mga pakulay-pakulay. And then pero kapag binigay mo na kasi yun, wala ka nang pakialam kung saan nila dadalhin yun. Bakit kailangan mo pang usisain yun o kailangan mo pang sirain yung tao? When you give a donation and then you don't need to tell them what to do with it. Kasi yung tao na yan, alam na niya kung anong gagawin niya. Kasi donation nga yan eh. Ngayon kung uusisain mo yun, wag ka na lang magdo-donate, di ba? Yun yung ko dun eh. Kasi may mga tao na ginagamit nila yun para i-blackmail yung tao na binigyan nila ng pera or whatsoever. Hindi maganda kasi yun na ugali. Merong isang nag-try na nagpapadala siya ng GCash kay Sas. Tapos parang feeling ko tinatrap niya ako. Ganon. Tapos parang one time umakyat siya sa live. Tapos parang tinatanong niya kung nakarating kay Sas yung pa-GCash niya. Ganon. Which is nakarating naman. Diyos ko, parang kalit na bagay, mga ganyan. Oo nga. At mga ganong bagay, Diyos ko. Minsan nakaka-insulto din kasi yung gano'n. Kasi hindi naman kayo namimilit or whatsoever. Kung sino yung mga gusto magbigay, you should give it like willingly. And what is your purpose why you give that donations, right? Pero kasi some people, they use it as a weapon na, nabigay ko sa'yo ng ganito kailangan ganyan-ganyan. Hindi maganda. Hindi magandang kaugalian din ng mga Pilipino yun. Kaya itong si Maui tuloy, ginagamit niya yan pang buraot at panira sa tao dahil maybe she's doing it. Yeah, maybe she's doing it. That's why. Kumbaga ipinapahid niya sa ibang vloggers, which is not good. Projection. Yeah.
True. Kaya yun. Gusto ko lang linawin yun na inisnab mo ko about that. May sama ng loob pala to, ate. May konting hugot ako, pero okay lang. Huwag kang mag-alala, RJYC. Sabi ko nga, lahat ng mga nag-message sa akin about campaign donation nitong election, wala akong pinansin doon kahit isa. Kasi nga, unang-una, I am not running a campaign. I am not part of PDP or any candidate, ganyan. So wala talaga akong, hindi lang ikaw yun. Hindi lang ikaw yun. Marami akong hindi, na doon. Actually, marami din naman ikaw po yung akong vloggers na paulit-ulit. Yeah. Napansin ko lang kasi na isa ka sa pwede kong pagkatiwalaan with that. Marami din ako mga binibigyan na na mga vloggers, pero hindi ko na tinatanong-tanong yun. Kaya some of them sumagot sila and then nagbigay ako and then pero ikaw isa ka sa hindi nag-reply. Kaya sabi ko, kailangan ko talagang i-clear to na hindi lahat talaga pinapansin ni Miss Joy. Para hindi nila sabihin na about money, like nagigil ka sa donasyon. Oo, Tsaka nakakainis hindi siya ng kasi si Maui. CPM. Actually, nasusuka na ako kay Maui, FYI. Nasusuka na ako sa paulit-ulit. Noon pa kasi last year pa kasi yun eh. Nasusuka na ako sa topic niya, kaya kailangan ko nang i-open up to. Parang, ano ba yan, Mami? Hindi ka na makamove on dyan. Kasi Parang wala na yun siyang na lang. ibang wala na siyang ibang essence. Yun na lang yung relevance niya, yung paulit-ulit na pag-issue kay ate. Kasi parang wala naman siyang substance. So, Kasi dati, she needs to pinapalo ko yun recycle. siya eh. Pero nung nakita ko yung awayan nila, in-unfollow ko na siya. Parang ang toxic kasi. Parang Ako ang din, toxic. pinanood ko siya, pinanood ko siya twice, hindi ko siya fina-follow. Tapos yung pumutok yung thing, syempre, bilang, ako hindi ko naman personally kilala si Ate Joey. So parang, sige, ano ba sinasabi nito? Although may gut feel ako na, feeling ko naman, okay naman talaga si ate. Pero syempre, in the name of objectivity, sige, panoorin ko nga to. Sinagaan ko yung dalawa niyang live, nakakaubos ng, ng utak. Oo, Kasi, at saka nag-aano siya. walang laman. Yung Tapos paulit-ulit siya sa hinahawaan start ka na niya. nanghihingi. Tsaka nanghihingi talaga siya. Yun yung parang, oh my God, this is so cringe. Na, Oo. alam mo, yung isang beses lang nagme-mention yan dito na parang to maintain our independence, yung ganon, andyan lang siya. Sabihin niya lang once. Minsan nga hindi sinasabi ni ate, pag lang, nagbabati lang. So parang hindi yan yung main point of the live. The main point of the live is really to talk about certain issues, topics. Siya talaga, parang bago mag-move on dun sa supposed topic, paulit-ulit, pakulay naman dyan. Yung parang, ako na yung nahihiya para sa kanya na parang, oh my God, don't you have any self-respect? Yung parang sinabi mo na, paulit-ulit, kung walang magbibigay, hindi ko lang magbibigay. And the two times that I talagang in-endure ko yung live niya kasi sabi ko, baka hindi ko lang siya cup of tea, baka meron din naman siyang, alam mo yun, may laman siya. Wala talaga, sayang yung So minutes siya, na in-endure at saka ko siya sa talaga kanya. yung yung ipinapahid niya kay Miss Joy, siya talaga yung gumagawa, no? Kasi napanood ko rin yung mga live niya. Sabi ko, nakakaloka tong babae na to, nauubos, natotoxic yung mind ko. Parang nauubos yung kabaitan ko, parang magiging war freak na ako mamaya nito. Kaya, in-unfollow ko na lang, di nagkaroon ako ng peace of mind. Pero pagpasok ko ngayon, ito na naman yung topic, kaya sabi ko, akit na ako. May gusto kasing humijack kanina, may gustong humijack, parang medyo, actually, nagpaparamdam yun sa comment section ko sa YouTube. Nagko-comment sila na nagko-comment. Nagpaparamdam, ganun. Tapos yun, may strategy kasi yan eh. Yung kumbaga sa mga warfare, kineme. Na kapag kunwari, kung kunwari meron kang ginawang ridiculous, kailangan, meron yung kalaban mo, kung kunwari ikaw meron kang ginawang ridiculous. Ngayon, parang yung kalaban mo, hindi niya magamit yung ginawa mong ridiculous. Kailangan mo siyang pagbintangan ng something crazier than what you did. Para, pag bumalik sa'yo, yung bintang, na yung bintang, parang, manenegate siya. Kasi nga, parang hindi, yung binibintang ko sa'yo, mas matindi. Yun ang patunayan mo, yun ang patunayan mo. Dalawang dilaw. Oo, yung may yan eh, parang strategy yan ng mga, very CIA yung ganyang klaseng very left. Yung sa mga evoke din, ganun din sila, diba ate? Oo. So Pero yun, in totality, hindi magandang kaugalian yun ng mga Pero kapilipinuhan. ate, promise, susunod pag may umakyat na gano'n, kaming mga nagfo-follow, so hindi kami ma-o-offend nung parang hindi magbabago yung credibility mo sa amin pag zinap ko na siya, parang 30 seconds pa lang na, oh my God, wala tong laman, mang-aano lang to. Parang langaw, alisin mo na ate, kasi yun nga, di ba, nakaka-ano pa siya sa engagement, alam mo yun, nakaka-epal pa siya, so, hindi Nabigyan siya ng magmamaliw ilang yung minutong confidence fame. namin sa'yo, oo. Ilang minutong fame pinagbigyan. Ayan, pigilan na natin siya, hayaan na natin yun. Ayan, okay. At okay mag-alala kasi naman, ang tawag dito, I'm taking notes, so, ayun, sa susunod na meeting namin ng abogado ko. Ayan. So yun lang naman, Miss Joy, thank you so much at nakaakyat ako and kay Miss Sasa nandyan. Idol ko talaga kayo. Actually, hindi ako nagva-vlog dati, kakaumpisa ko lang din. Pero dahil nung nakita ko yung KOJC, yung mga ginawa nila sa KOJC, nag-umpisa na rin talaga akong mag-fight to the fight. Dati tahimik lang din ako. Ay dahil magsa-start na yung sabi ko nga
make sure na yung mga social media accounts ninyo ay okay. Kasi magsa-start na yung impeachment ni Inday. Pinaghahandaan ng I Care, We Care ang impeachment ni Inday. So you expect that there is going to be a massive, massive social media war once mag-start ang impeachment trial ni VP Inday Sara. So, you know, that's not the time to be silent. That's not the time to be na parang hindi, silent supporter lang muna ako, ganyan. Because we are talking about hundreds and hundreds of I Care, We Care na participants na tinrain nila since February 2025. So ano po yun? Sila? Mass report, ganyan, para mawala tayo? I do not know exactly kung ano yung magiging mga parang feeling ko kasama yan kasi very pink tactic yan yung mga mass reporting. Pero tingin ko above anything else kasi yung training nila is really about the yung justifying kung bakit dapat ma-convict si Inday Sara. Yun talaga yung nila. So parang you expect na marami talaga mga content creators ang magsasalita about hindi, si Inday kasi ganito yung ginawa niya, corrupt siya dahil A, B, C, D, E, F, G, ganyan. So you have to be very, very patient na kapag ka meron kayong mga nakita ng mga ganong klaseng tao, mga kaibigan ninyo na nagsishare ng ganon, you really have to engage at talagang kausapin. Ako kasi hindi ako madamat sa engagement eh. Yung parang, kung kunwari alam ko na naghahanap ka ng clout, pero gusto mo ng tapos pero at the same time magdi-disinform ka and things like that. Hindi ako na-motivate dun sa hindi wag na nating pakialaman kasi para hindi na siya sumikat or whatsoever, ganun. If meron silang sinabi that might affect the conversation na importante para sa akin, sasagutin ko talaga. Although of course, syempre meron naman talaga ibang mga public commentaries, lalo na control na troll naman yung behavior, ganyan. Huwag ko nang pansinin yun. Pero pagka may substance talaga yung mga sinasabi at merong capability na makapaglinlang, kailangan talaga siyang i-address. Ganon. So, anyway, ang warning ko sa inyong lahat ay meron tayong I Care, We Care na kailangang tapatan pag nag-start na yung impeachment trial ni Inday. So, we all have to be patient. This is going to be a huge, huge information war. You know what they did dun sa panahon ni Bam Aquino? Ako hindi ko nakita yung campaign ni Bam Yung Bam Aquino, ama ng free tertiary education. Never ko nakita yun ng campaign period. Nakita ko lang yun nung kasi nag-comment ako, sabi ko, in fairness kay Bam, never niyang pinagyabang na siya lang ang dapat i-credit tungkol sa Free Tertiary Education Act, ganyan. Which is something na yun naman talaga na experience ko. Hindi ko naman talaga siya nakita na pinagmayabang niya talaga na siya lang talaga yung nagtrabaho sa Free Tertiary Education Act. Until someone posted the campaign ad of Bam Aquino dun sa wall ko. Doon ko nakita, putang ina, credit grab pala niya na bonggang-bongga talaga. So, I think yung gagawin nila ngayon dito sa impeachment ni Inday, tatanggalin nila tayo sa algorithm ng audience, ganon, ng audience natin. So, kaya I think importante na sasagot ka rin talaga dun sa mga pages ng mga sa mga pages ng mga tao na not necessarily sa atin, ganon. Kung sa wall yan ng mga pink, ganyan, or sa mga ganon. Kailangan i-overwhelm rin sila ng responses ganon. I-overwhelm rin sila ng mga responses kasi otherwise, i-isolate nila tayo para yung mga post natin at yung mga usapan natin hindi makatagos sa kanila. Ayun. Ako kasi baka po wala na akong makitang pink tsaka yellow kasi nasa blacklist ko na lahat. Lahat kasi binablock ko pag nambuburaot lang. Oo. Ayun na nga. Ako, nakikita ko agad, ate. Don't worry, nakikita ko agad. Napapalibutan po ako. Kaya di ba kita ko agad? Ng yellow piece. Oo nga, kaya nga umakyat ako ngayon kasi wala ka sa Facebook, di ba? Kung hindi, matatakwil ako. Ayan. Anyway, RJC, punta na tayo kay Ma'am Shell, ha? Okay, thank you po, Miss Joy, Miss Sas. God bless everyone. Okay. Thank you, RJYC. Maraming Thank salamat. you. Hello, Ma'am Shell. Bara, sana po may microphone ka na. Hello? Ayan, naririnig ka na po namin. So, ang take ko dyan, ang lakas ba ng boses ko muna? Okay naman po. So, ako ang tingin ko lang dyan sa ginawa ni BBM, tingin ko in preparation yan sa 2028. Kasi napanood ko yung interview ni Riza. I don't know kung napanood mo siya. Di ba, parang sinasabi niya na gagawin nila ang lahat, makikipag-join sila sa kung sino yung mga, para, so tingin ko,
sa ginawa niya, kung ang ilalagay niya is yung mga pink or dilaw, yun na yun eh. Parang yun na yung start nun eh. Kasi mag-i-start ulit. Di ba mahilig siya sa mga unit, team something. So parang yun, kasi ang malakas lang naman talagang kalaban is tong si Inday eh. So yun ang tingin ko. Tapos pangalawa, nakaka-frustrate lang na mapapakinggan mo sa balita, sa opinion ng mga senador, or kahit sa international na news. Alam mo yung sinasabi nila lagi, it's parang it's alitan between Marcos and Duterte. Ang hindi nila parang nawawala yung issue na kaya lang naman ganyan si PRRD dahil hindi personal, trabaho ang kanyang inaatake. Sa kabilang side naman, ang tingin nila personal, which is hindi naman siya away pang pamilya, away siyang pang politika, polisiya. So yun yung nakikita ko na parang immature talaga yung, pag tinignan mo talaga yung kabilang side, very immature yung kanilang atake sa sitwasyon. Kasi ang tingin nila, personal, pero tayo naman, ang tingin natin, hindi naman siya personal, trabaho which lang. is something that is very peculiar sa Philippine politics. Kasi nga, dahil sa Philippine politics kasi, dahil nga dito sa sistema natin, inevitable na ma-focus talaga yung usaping politika sa mga personalities. Maka Duterte, maka Marcos, ganyan-ganyan. But, in our case, the reason, merong policy, merong policy push and pull dito ng, na nire-represent yung pagka maka Marcos ka, or maka Duterte ka, or things like that. Like for example, si Inday. Si Inday, kaya naman yan sinusuportahan ng maraming tao, dahil nga doon sa mga nire-represent niya na posisyon sa mga certain issues ng society. Like for example, Inday is a staunch anti-insurgency, 'di ba? Inday is all about kumbaga putting things in their proper places, trabaho, talagang mag-troubleshoot ng problema and things like that, ganyan. Inday wants pagdating nga doon sa policy yan, anti-insurgency. So gusto niya ng ROTC, gusto niya ng level up na application ng security and peace and order, especially sa mga bata, yung mga ganong etos balungos ba. So, ngayon, when they stop supporting Inday, paano maipo-forward ni Inday yung mga position niya sa mga political issues na importante din para sa normal na taong kagaya ko? Now, what they try to leave out of the conversation is yung aspect na yon. In fact, long time, siguro mga yung nagsa-start na binibira nila si Inday tungkol sa confidential fund. Tapos yung parang nagsa-start na nagsasalita si PRRD tungkol sa PI and things like that, and ganyan. Sabi nung komentarista sa Karambola, nakakaano naman kasi ginagawa natin na Marcos Duterte, away ng Marcos Duterte, ganyan. And for me, it is a very simplistic approach doon sa problema doon sa mga paninindigan ng mga Pilipino. Hindi naman fault ng mga Pilipino na tingnan itong issue na to na parang, kasi parang inaano nila na, hindi, Duterte, Marcos issue lang ito. Away pamilya lang ito. They are trying to reduce our sentiment into a petty fight between two families. Hindi po, kasi may nire-represent po si Inday na aspiration. Kaya namin siya sinusuportahan. Meron siyang nire-represent na mga aspiration, meron siyang mga nire-represent na mga political position na kung saan ganun din yung aming political position. And I think ang nakaka-frustrate kasi dito, yung mga so-called analysts, they will purposely leave this part of the discussion and make it a convenient excuse na kapag natatalo na, yung kunwari yung manok nila, na itago na lang natin sa mga Marcos, o di kaya yung mga pink, ganyan-ganyan, they are going to conveniently use the excuse na away pamilya lang to eh. Diba? Ayun. Yes, so, true. Kaya ako nabubulshitan na ako dun sa mga sa mga nagpapanggap na, especially if they try to repeat that thing again and again, because I think that kind of view is very simplistic. That kind of point of view is very dismissive, kasi nga wala naman talagang ibang way yung mga Pilipino para i-broaden yung conversation, kasi nga ito yung system natin. Ito yung political system natin, presidential. So ibig sabihin, we really give value doon sa the system in itself, give value on the persona. Ngayon, hindi naman porket ganun yung system, hindi naman ibig sabihin nun, detach yung mga Pilipino dun sa advocacy. The reason why the Filipinos, a lot of us,
identify with the Duterte because that is the kind of politics that we prefer. Di ba? Hindi lang naman yun dahil ay si PRRD kasi talaga puon namin yan, ganyan-ganyan. Or ano na. No, kumbaga, magkamali siya or tumama siya, siya ang kakampihan ng mga Duterte supporters. Hindi naman ganun. Hindi naman siya ganun lang kababaw. While there are so many supporters that are fanatic na parang, ay hindi, wala na, tama mali si PRRD lang, ganyan-ganyan. While merong mga ganong mga tao, there is a significant part of the population na hindi ganun mag-isip. Di ba? Na hindi ganun mag-isip na if we prefer to align our politics to PRRD is because meron kaming nakita na same kami ng values, same kami pinaglalaban para sa Pilipinas. Agree. Kasi nung nag-comment kasi si PRD na nung una pa lang, di ba, na sabi niya weak leader siya. So ako, ang take ko doon, hindi siya personal, na pinipersonal ni PRRD si BBM. Ang tingin ko, kaya niya sinabi yon kasi makaka-apekto yon sa magiging future ng Pilipinas, which is nangyayari na ngayon. Pangalawa, yung sinasabi niya na pulboroni. So tingin ko, hindi rin yung personal kasi naaapektuhan yung ilang milyong Pilipino. Yun, ibig sabihin, basta hindi siya personal na inaatake siya para siraan siya. Hindi, dahil makaka-apekto yun sa trabaho niya. So, doon lang ako naiinis. Tapos, kagaya may napanood akong TikTok lang ni Jinggoy na sinasabi niya, no to impeachment. Ang gusto niya, magkabati na yung dalawang ganyan. Parang nakakalimutan ata nila na yung stand ni PRRD at TVP Inday, hindi naman para sa kanilang sarili. Hindi naman para sa pamilya nila, para sa Pilipino. Kaya, minsan, nakaka-high blood talaga ang yung whatever they represent when it comes to public service and their politics, yung mga supporters kasi nila, ganun din yung preferred na approach sa governance, di ba? Ganun yun. So parang, kasi, grabe yung deliberate kasi ng deliberate na pag-reduce ng mainstream media dito sa mga kalaban eh. Oo. So, what will happen? Kapag kasi sinabi mo na, ay, away pamilya lang to. So, ngayon, ang sinusolicit mo na reaction sa public is, huwag ka na makisawsaw dyan kasi pang-away pamilya lang naman yan. Diba? Yeah. So, ngayon, tinuturuan talaga nila yung mga tao na ma-turn off sa mga social issues, ma-turn off sa mga political debates, kasi nga, nireduce na nila na, hindi, away pamilya lang yan. Yeah. Kaya thankful talaga ako sa kagaya mo, Miss Joey, kasi yun nga, parang nabibigyan mo ng insights yung mga tao na kung natin kalimutan yung totoong issues dito, ito talaga yun, hindi naman to personalan, ito yun. So, kaya maganda nga yung ganito. Although, dati hindi talaga ako mahilig sa Filipino politics. So, pinapakinggan ko lagi yung sa ibang lugar. So, tapos isa pang na witness ko or na-observe ko, yung, alam mo yung playbook ng US tsaka ni BBM parang iisa lang. So, babalikan lang natin nung si Joe Biden pa yung presidente. So, parang, di ba, ilang beses na impeach si Trump, ilang beses nila kinasuhan. So, same thing ang ginagawa ni BBM. Plus, yung tinatago nila yung totoong risk, yung mental acuity talaga ni Biden. Di ba, madaming sabi, may dementia na siya or something ganyan. Pero tinatago nila. Pero ngayon, lumalabas na. So, parang same thing din dito sa atin sa Pilipinas na marami naman talagang nakakaalam na meron siyang white powdery substance na ginagamit. Pero tinatago nila. Pero I think darating din yung time na marireveal din yan. Pero sana hindi pa huli ang lahat. Na napalakas ulit sila, tapos nakaposisyon yung Tinklawan na babalik na naman ang Pilipinas sa dati. So, yun lang yung nakakalungkot. Kasi bumalik na tayo sa dati. Diba? Kayo dyan sa Pilipinas, nakakalungkot, diba? Kami dito, okay kami kasi nasa ibang bansa. So, kahit anong mangyari, magandang buhay. Pero dyan, nakikita ko na nakakaawa lang. So, madami pa rin naman akong kamag-anak dyan. So, yun lang. Yung lagi lang ngayon pinag-uusapan ng mga ate ko. Actually, fan mo din sila, Miss Joey. Talagang So, hello, pero kayo lang tarpaulin sa bahay. Ayun. So, maraming salamat. Ayan. Kaya silang nag-recommend sa akin, pakinggan mo si Miss Joey kasi ganito, ganyan. So, hinanap talaga kita. So, kaya sabi ko, nag-subscribe ako sa'yo. So, lagi-lagi. So, kaya lang, yun nga, nag-stop na si ate kasi tumaas ang BP. Sabi ko, huwag ka nang makinig. Kukwentuhan na lang kita kung anong mga nangyayari. Pwede naman mag-team replay. Diba? Nai-stress. Lalo nung kasagsagan. Anyway, sumali pa nga ako sa Maisog dito sa Canada. So, nakisali ako sa Maisog. Tapos dito, lumipat kami ng ibang province. Hinahanap ko, wala akong makita. Sabi ko, ano na kayang grupo ang sasalihan ko? But anyway, nakababad na lang. So, matagal na akong gusto umakyat sa online. Sa
dito sa online ko, pero hindi ako nabibigyan ng chance. Pero yun lang talaga nakikita ko, yung kay BBM na diskarte. So parang sa tingin ko, yun na in preparation niya sa 2028, lalo na yung sinasabi ni Ms. Maharlika na parang ang ipoposition si Mar at si, sino yung kapartner ni Lisa sa kanyang law firm? Pakito Ochoa. Si Ochoa. Yeah, Ochoa. So, parang sabi ko, parang nagmamatch siya, nag-aalay siya sa sinabi ni Risa na parang gusto nga niyang tumakbo sa 2028, which is, hindi natin alam kung tatakbo din si Tamba, pero ganun pa man, sabi kasi niya, lahat daw ng strong forces magsasanib puwersa. So, parang naisip ko, okay. Remember Finload na yan dati ni, Tita Shell, remember Finload na yan dati ni TP, na Senator Lisa Marcos, it doesn't sound bad. Ew. So, I think mananalo pag may magic sarap. Sa option nila yan. Pag may magic sarap lang sila, kagaya nung past election, I know, syempre, igalang natin kung anong nangyari, kagaya nung pagrespeto ni VP Inday sa nangyari, pero hindi natin maaalis sa isip natin na may magic na nangyari. So, ganun pa man, basta in due time siguro marireveal naman lahat yan. And naniniwala ako ni si Attorney Vic, hindi naman siya titigil para, 'di ba? Yung pakikipaglaban, hindi naman kung nandun ka lang sa position, 'di ba? Yung pakikipaglaban kung saan ka nakatayo, ilalaban mo kung ano yung tama at kung ano yung pinanindigan mong tama. So, ano man yung platform mo, saan ka man nakatayo, yun nga ilalaban at ilalaban. So, kaya lang mas malaki yung voice nila, mas malakas yung voices ng mga nandyan sa, alam mo yung nasa taas. So, anyway, hopefully, natatanggalan na ng wings si Tamba. Hopefully lang. Sana hindi lang wings ang natanggal kay Tamba, pati kanyang legs. So, hopefully, yung ngayong 20. Sana enough yung sana enough yung mga pinagsasabi ni kasi parang feeling ko magbabackfire kay Toby Chanko yung mga mga pinagsasabi niya. Kasi medyo parang nag-overshare siya dun eh. Nag-overshare siya dun kasi parang in his attempt to protect Malacanang, actually, medyo na rin niya yung Malacanang doon. Parang na-overshare siya like yung sa congressional insertion, yung mga ganyan.